Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Bukas, July 27, 2026, muli na naman magsasagawa ng State of the Nation Address si Pangulong BBM bukas. Ang tanong ng mga Pilipino, may maaasahan pa ba ang taong bayan na pagbabago sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Matatandaan natin noong taong 2024 ay sinabi niya na mayroon siyang 5,500 flood control projects na natapos na. Subalit kalaunan, makalipas ng isang taon, SONA niya noong taong 2025 ay nagbago ang kanyang sinabi. At ito ang kanyang sinabi: mahiya naman kayo, matapos niyang matuklasan na wala ang kanyang ipinagmamalaking 5,500 flood control projects na natapos na. Bukas, muli siyang magsasagawa ng SONA. At ano na naman kaya ang sasabihin niya sa taong bayan? Panoorin natin ang isang video ng isang political analyst. Pakinggan po natin kung ano ang kanyang sasabihin. Hi, I'm Louie. 3 kilometers from Cap. Yung pong pananaliksik mula ng kailan ba yung unang SONA? 2022, 23, 24, 25. Meron bang progress, Prof? At dito naman for 2026 niya na SONA, meron pa ba tayong asahan na ipapangako niya na yung isa pang nakipag-usap ang State Secretary ng US sa kanya, ang presidente ng Estados Unidos, tapos pinatawan tayo ng 12.5% taripa sa export natin ng mga produkto. Prof? Admar, no? Ito ang kanyang lima na SONA. Opo. At napakahalaga nito dahil yung susunod na SONA, parang pagpapaalam na lang yon, putting the ribbon together kung ano man ang na-accomplish. Ito ngayon, napakahalaga nito kasi dito pa yung may parte pa ng governance at may parte pa ng ano pa yung kailangan magagawa, ano yung hindi nagawa, at saan patutungo administrasyon na ito, no? Nangyari before, bago na-aral ang ombudsman, sabi daw iimbestigahan, pero lahat nagpupustahan kung magfa-file ng case itong araw na ito, patapos na ang araw, pero wala tayong nakikitang kaso na maifa-file kay former Speaker Martin Romualdez. Nakita natin ang pagdating ni Secretary Rubio, related yan sa ASEAN, pero talagang ginamit nila para maipresenta na ang projection nga nila, yung nangyari doon sa hampasan na naman sa ulo sa may South China Sea, yun ang pre-note, pero tama ka, no? Katatapos lamang ng bisita ay biglang meron tayong tariff rate na tumaas, naging 12.5%. Ganun pa rin ang bumabalot rin around the terrain is yung mga surveys tungkol sa approval at trust na pinakamababa na sa kasaysayan ng presidential politics, no? At makikita natin ang taong bayan ay talagang nagre-rehistro ng mga issues, karamihan economic at corruption, na kailangang tingnan ng Pangulong ito. Siguro ang pinakamahalagang kailangan niyang i-address pagdating ng Lunes ay yung kampanya niya. Na sinabi niyang mahiya naman kayo, talaga namang dapat ikahiya dahil
lumabas na yung detalye, pero wala tayong nakikitang mastermind na nakulong. Hanggang ngayon, hindi natin nakikita kung ano yung ICI report, okay? Hindi rin natin nakikita ano yung partial report ng chairman si Senator Ping Lacson.